Narito na ang mga pinakamalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Pamamaril ng magsasaka sa kanyang nakaalitan sa bukid, nakuhanan ng video ng mismong biktima. 74 anyos na lalaking nakabisikleta, patay matapos mabangga ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Mas makapal na frost o andap tumama sa mga pananim sa Atok, Benguet. At basketball player, announcer din sa sariling exhibition match. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si CJ Torida. Mga kapuso, ramdam nyo ba ang tagos sa butong lamig ng panahon? Ayon sa Pag-asa, ilang araw nang nararanasan ang pagbaba ng temperatura sa Dagupan City. Samantala, mas makapal na andap tumama sa mga pananim sa Atok, Benguet. Nakibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy, kumusta ang simoy ng hangin dyan sa kinaroroonan mo ngayon? CJ, sa mga oras na ito ay mas malamig na ang ihip ng hangin dito sa Tondaligan Beach sa Dagupan City kung ikukumpara sa mga naranasang ihip ng hangin nitong mga nagdaang buwan. Ramdam sa Dagupan ang malamig na panahon. Nagsuot ng jacket si Aling Diana nang magpunta sa palengke bilang proteksyon sa ginaw. Malamig talaga, sinisipong ka. Sa monitoring ng Pag-asa, ilang araw nang nararanasan ang pagbaba ng temperatura sa Dagupan City. Naglalaro sa 20 hanggang 22 degrees Celsius ang minimum temperature sa syudad. Kaninang umaga na itala ang 21.4 na minimum temperature. Hindi pa raw ito ang peak ng amihan season. Asahan at paghandaan daw ang mas malamig na temperatura sa mga susunod na araw. Yes ma'am, asahan pa natin yan na bababa kasi kasalukuyan pa lang na nag-trigger o lumalakas yung ating amihan. Sa Barangay Paway, Atok, Benguet, muling naranasan ang pagtama ng andap sa mga taniman ng gulay kaninang umaga. Mas makapal ang yelo na bumalot sa mga pananim. Gumamit na ng water sprinkler ang mga magsasaka para hindi masira at masayang ang mga pananim. Nabalot din ng frost ang sasakyan na ito. Dahil sa patuloy na nararanasang malamig na panahon o pagbaba ng temperatura, nananawagan ang lokal na pamahalaan ng Atok, Benguet sa mga turistang aakyat at mamamasyal sa lugar na magpakonsulta muna sa doktor, lalo na sa mga may iniindang sakit. Reminder lang po yung pag po na suotin pag ganitong malamig saka yung pag-alam po nila na may health conditions po sila na mas magandang ikonsulta muna sa kanilang mga physicians kung ano po mas kailangan lang gawin bago sila bumiyahe dito. Kahit sabihin namin malamig, pero pagdating nila dito, iba pa rin yung reception ng mga katawan nila sa weather po namin dito. Samantala, naitala ang 10.6 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City kaninang umaga. CJ, sa ngayon ay walang epekto sa bansa ang dalawang low pressure area sa may silangang bahagi ng bansa. Ayon naman sa Pag-asa, mababa rin ang tsansa na maging bagyo ang mga ito. Tuloy-tuloy naman ang nararanasan ng lamig ng panahon, bunsod pa rin ang hanging amihan na nakaaapekto ngayon sa buong bansa. CJ, bukod sa bahagyang pagbaba ng temperatura ay may tsansa ring magpaulan ang amihan. Ayon sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Isabela, maging sa ilang lugar sa Central Luzon. Pero mga panandali ang pag-ulan lamang ang mga ito. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang panig ng bansa. CJ. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Pamamaril ng magsasaka sa kanyang nakaalitan sa bukid, nakuhanan ng video ng mismong biktima. Narito ang report. Ayan, nananakot, 40 may baril. Binidyuhan ng isang magsasaka ang kaalitan niyang kapwa magsasaka. Nagtatapang-tapangan ka dito. Bumunot ng baril ang sospek. Punutin mo, sige! Oh! Oh! Ayun! Kahit sunod-sunod na pinaputukan, di huminto sa pagkuha ng video ang biktima habang lumalayo sa sospek. Ayun, binabaril ako! Hindi tinamaan ang biktima.
Nangyari ito sa isang bukid sa Peñaranda, Nueva Ecija noong January 17. Ilang oras matapos ang pamamaril, naaresto ang 53 anyos na sospek. Nakuha sa kanyang isang caliber 9mm na baril. Walang lisensya ang kanyang baril, kaya dahil doon napatawan siya sa appropriate charges against him. Batay sa investigasyon, alitan sa lupa ang ugat ng pamamaril. Ayon sa kanila, nagkaroon lang sila ng personal grudge doon sa paggawa o doon sa linyada ng kanilang lupain, no? Doon sa kanilang pinagtatrabuhan. Sinampahan ang sospek ng reklamong attempted homicide. Wala pang pahayag ang biktima, maging ang sospek na nakapiit sa Peñaranda Police Station. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang 74 anyos na lalaking nakabisikleta matapos mabangga ng motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Nagka-alerto Cindy Salvacio. Hindi na nakauwi ng buhay ang 74 anyos na si Tatay Miguel matapos masangkot sa aksidente sa kahabaan ng barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Umaga kahapon nang gumayak si Tatay Miguel gamit ang bisikleta nito upang magbayad sana ng kuryente at mamalengke. Nasa parehong linya ang bisikleta ni Tatay at isang motorsiklo. Pareho po silang magkasunod na isang daanan. Kaya lang po bilang na-sideswipe po ng ating motorcycle itong pakaliwa na, na bisikleta, which is suffer po na severe traumatic brain injury po. Dinala sa pagamutan si Tatay Miguel pero binawian din ng buhay dahil sa matinding sugat sa ulo. Naku, masipag yan. Kahit tanong nyo sa ate ko, masipag yan. Araw-araw nagbibisikleta. Nakipag-usap na raw sa pamilya ang nakabanggang rider ng motorsiklo at nangakong tumulong sa gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Patay ang 19 anyos na rider ng motorsiklo matapos makasalpukan ang elf truck sa Paway, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng pulisya, matulin ang patakbo ng rider at nag-overtake sa kasunod na motorsiklo sa pakurbang bahagi ng kalsada. Pero sakto naman ang pagdating ng kasalubong na truck. Tumilapon ang biktima at nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sumuko sa pulisya ang driver ng truck at nakipag-usap na sa pamilya ng biktima. Magbibigay umano ng tulong pinansyal ang employer ng truck driver sa naiwang kaanak ng biktima. Kasama si Henry Duminsil, Cindy Salvacio, One North, Central Luzon. Presyo ng karne ng baboy sa ilang pamilihan sa Dagupan City bumaba ng 5 piso kada kilo. Tinutukan yan ni Jasmine Gabriel Galban. Bahagyang bumaba ang presyo ng karne ng baboy sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Halos isang linggo nang bumaba hanggang 5 piso kada kilo ang karne ng baboy na nasa 360 hanggang 370 pesos kada kilo ngayon. Bahagyang bumaba, ma'am. Hindi ko po alam, siguro tapos ng okasyon. At the same time, medyo matumal dahil sa mga competition sa frozen at saka sa fresh meat. So medyo ang fresh meat natin ngayon medyo matumal ang bentahan. Mas maganda yun. Dahil pag yung tira nila kulang, makatipid yun. Ilang araw naman nang mataas ang presyo ng karne ng manok. 10 piso kada kilo itinaas sa presyo nito na nasa 200 hanggang 210 pesos kada kilo ngayon. Pero kukunti yung supply, madam. Oo. Dati kasi mura, madaming supply. Opo. Kukunti, kaya tumaas. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura, marami ang supply ng karne ng baboy. Unstable naman ang presyuhan sa karne ng manok. Mas gusto natin na stabilize yung price, no? Para at least yung mag-aalaga, alam kung paano gagawin. Pero siyempre kung gano'n nangyayari, magka-cut down, tataas naman yung presyo ng produkto. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa mga ibinibentang karne sa mga pamilihan para matiyak na ligtas kainin ng mga consumer. Mahalagang sariwa ang mga ibinibenta para makaiwas sa sakit ang mga mamimili. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagkasundo ang mga rice miller at traders sa bagong presyo ng palay. Ang buying price ng wet o basang palay, 17 pesos kada kilo. Ang dry o tuyong palay naman, 21 pesos kada kilo. Epektibo ito sa ilang lugar sa bansa, partikular sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Bulacan at Ilocos Region hanggang sa peak ng amihan sa Abril.
Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang pagtatakda ng presyo ng palay para mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Sa ngayon, mahigit 40 hanggang 51 pesos ang kada kilo ng imported at lokal na bigas. Isang malaking blue marlin ang nahuli sa dagat sa Calayan Island, Cagayan. Mahigit 50 kilos ang nahuling isda. Dahil sa sobrang bigat, pinagtulungan itong buhatin ng 3 mangingisda. Labis ang kanilang pasasalamat sa malaking biyaya. Season daw ng blue marlin mula Nobyembre hanggang Pebrero sa kanilang lugar, kaya ganado ang mga residente sa pangingisda. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Yan po ang aktual na pagsagip sa mga sakay ng isang Caterpillar ride na nadiskaril sa Santa Maria, Bulacan. Sa investigasyon ng pulisya, pahinto na dapat ang takbo ng ride nang biglang bumilis ulit at nagkaaberya. 3 ang sugatan, kabilang ang lalaking 4 na taong gulang. Nakalabas na sa ospital ang bata at ang 47 anyos na lalaking tinamaan ng bagon. Ang babaeng sugatan, nasa ospital pa habang hinihintay ang resulta ng CT scan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang operator at may-ari ng perya. Ayon sa PNP, nagkaareglo na ang mga sugatan at may-ari ng perya na nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mga biktima. Pansamantalang isinara ang perya habang nagpapatuloy ang investigasyon. 10 milyong pisong halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sinunog ng PIDEA sa Cordillera. Samantala, minero sa Baguio City nahulihan ng hinihinalang shabu. Nag-aalerto Sandy Salvacio. Umabot sa mahigit 82 kilos ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 10 million pesos ang sinunog ng mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Isinagawa ito sa Camp Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet noong Enero 16. Alinsunod ito sa utos ng Regional Trial Court na kumpiska ang mga ito mula sa isang checkpoint operation ng PNP Cordillera sa poblasyon Kibungan, Benguet noong Oktubre 2025. Arestado ang 51 anyos na lalaki na itinuturing na high-value individual matapos mahulian ng mahigit 54 grams ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation ng otoridad sa Purok 12, Irisan, Baguio City gabi noong Lunes. Ang sospek na isang minero ay residente ng Itogon, Benguet. Nagkakahalaga ng mahigit 300,000 pesos ang nakuhang hinihinalang shabu sa sospek. Nasa kustudiya ng pulisya ang sospek at inihahanda na ang kaukulang reklamo laban sa kanya. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng panig ang sospek. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Sospek sa paninira ng mga imahen at iba pang gamit sa loob ng chapel sa SBMA. Nasa kustudiya na ng pulisya at nakatagdang sampahan ng reklamo. Narito ang follow-up report. Nasa kustodiya ng pulisya ang lalaking nanira sa mga gamit at imahen sa loob ng chapel sa Subic Bay Freeport Zone. Ayon sa pulisya, ang 27 anyos na sospek ay tubong dinalupihan Bataan. Enero 18 nang mangyari ang insidente. Bukod sa insidente, iniugnay rin ang sospek sa pagnanakaw ng kable ng kuryente sa parehong lugar. Yung sospek ay pumasok sa kapilya ng San sinadyang basagin ang monstrance of crucifix. Then sinunog din nito ang pera mula sa donation box at pinato ang ika-12 stained glass panel ng Station of the Cross na nagresulta sa pagkasira ng ulo ng imahe ni Jesucristo. Sa investigasyon ng pulisya sa sospek, nagawa raw niyang insidente dahil sa problema. Sa naunang pahayag na inilabas ng Bishop of Iba, may kapansanan sa pag-iisip ang responsable sa vandalismo na hinihinalang na sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Problemado lang ma'am siya. Si ma'am ang sinasabi niya at ito nga ma'am kinakausap ko nga na ayun humihingi siya ng patawad sa nagawa niya. Kabilang sa mga kasong kakaharapin ng sospek ang malicious mischief, offending religious feelings at paglabag sa Presidential Decree 247. Nananatiling suspendido ang pagdaraos ng misa sa chapel at pansamantala munang isinasagawa ang Sunday Masses sa labas nito. CJ Torida, 1 North Central Luzon.
Malawakang clearing operation isinagawa ng lokal na pamahalaan sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Sundan sa report. Maaga nag-ikot ang Task Force Anti-Littering sa mga pamilihan at sa mga sidewalk sa Dagupan City. Unang sinuyod ng Task Force ang Magsaysay Fish Market. Inabisuhan ng mga tindera ng isda na manatili lamang sa espasyong inilaan para sa kanila. Dapat din daw na panatilihin ng kalinisan sa lugar. Para malinisan natin yung maluwang yung wet market natin. Saka may iwasan yung mga kumpul-kumpul dyan na kaya maraming nanakawan, nadudukutan pag ma-mixi lang yung daan. Mga kariton na nakaambalang, ganyan, kinukuha namin. Kung makikita yung truck namin, ma'am, maraming karga yan. Matitikitan din kapag marami. Ganun. Opo. Saka yung mga paninda ni Mama. Hindi nila opo. Sumusunod tayo sa utos nila. Opo. Dahil sa regular na clearing operation, kapansin-pansin daw ang pagbabago sa sitwasyon sa Magsaysay Fish Market. Okay ngayon, maluwang, saka malinis. Dati pa, Mama? Dati, masikip, lalo pag may dumadaan ng mga truck. Bukod sa Magsaysay Fish Market, nagsagawa rin ng clearing operation sa iba pang bahagi ng syudad. Tinanggal ang mga nakapwesto o nakatayong stall sa sidewalk. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga negosyante na tumalima sa mga ipinapatupad na ordinansa sa syudad at iwasan ang pagtayo ng mga iligal na istruktura sa gilid ng kalsada na makakasagabal sa daan ng mga tao. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ubarangkada na ang NCAA Season 101 Women's Volleyball. Sa unang laro, tinalo ng defending champion Benilde Lady Blazers ang Mapua Lady Cardinals sa score na 3-2. Abangan din po ang resulta ng bakbakan ng Letran Lady Knights at Arellano Lady Chiefs. Ngayong season, may bagong format sa torneo kung saan mahahati ang mga koponan sa dalawang grupo. Mapapanood ang mga laro live sa GTV at Heart of Asia, pati sa live stream sa social media ng GMA Sports at NCAA Philippines. Masayang weekend, hatid ng mga kapuso artists sa Pagoy Festival 2026 sa Malasiki, Pangasinan. Narito ang report. Weekend is more fun dahil sa mga aabangang kapuso artist. Isang gabing puno ng tawanan at performances ang matutunghayan sa GMA Regional TV Kapuso Spotlight sa Malasiki, Pangasinan. Makipagkulitan with the Bubay and Tekla show host, Bubay and Tekla. Sulitin din ang saya with BG ng Bayan members, Erica Davis and Alyssa Alday. Bukas na yan mga kapuso, January 24, 8 p.m. sa Arena Civic Center, Malasiki, Pangasinan. Handog din ng GMA Regional TV ang isang masayang Kapuso Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng Pagoy Festival sa Malasiki, Pangasinan. Exciting performances ang matutunghayan mula sa cast ng upcoming Kapuso series na apoy sa dugo na sina El Villanueva, Derek Monasterio, Ashley Ortega, Fonzie at Tony Young. Makikifiesta rin ang Kapuso artist na sina Vince Maristella, Bryce Eusebio, Anthony Rosaldo at Chloe Redondo. Hosted by Pepita Curtis. Sa linggo na yan, January 25, 7 p.m. sa Arena Civic Center, Malasiki, Pangasinan. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 60 anyos na lalaking rider ng motorsiklo matapos mabagsakan ng pinutol na puno at mabagok ang ulo sa kalsada. Narito ang report. Nasawi matapos tamaan ng malaking sanga ng puno ang 60 anyos na lalaking rider ng motorsiklo na napadaan lamang sa barangay Inirangan, San Carlos City, Pangasinan nitong Miyerkules. Ayon sa pulisya, may nagpuputol ng mga sanga ng puno ng malunggay sa lugar nang mangyari ang insidente. Nung patumba na yung sanga ng malunggay, doon naman po, dumaan po yung ating motorista. Kaya nung nadaganan siya, na-lost control siya, and then na mapunta po siya sa gilid, nabagok po yung ulo niya doon sa pavement po ng kalsada.
Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit hindi na umabot ng buhay. Nasa kustodiya ng pulisya ang lalaking nagputol ng puno. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Tulong-tulong ang mga taga Sitio 4, Barangay Lanang, Candaba, Pampanga upang iahon ang 14 anyos na lalaki matapos malunod sa bahagi ng Pampanga River sa naturang bayan. Sa paunang investigasyon, pasado alas 12 ng tanghali noong Enero 22, matapos ang kanilang periodical examination, nagpasya ang biktima kasama ang ilang kaklase na maligo sa ilog. Habang naliligo, napansin umano ng mga saksi na unti-unting tinatangay palayo sa pampang ang biktima kasama ang isa pa. Naririnig pa umano silang humihingi ng saklolo habang tuluyang malubog sa mas malalim na bahagi ng ilog. Na-recover ang katawan ng 14 anyos na batang lalaki na dinala agad sa Candaba Community Hospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang isa. Hanggang ngayon, yung isang victim dito ay hinahanap pa rin. Nagkakaroon pa rin ng search and recovery sa nasabing ilog. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na laging mag-ingat para makaiwas sa anumang insidente. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Masiglang kalakalan sa Baratillo sa Mangaldan, Pangasinan nararanasan sa unang linggo ng operasyon. Narito ang report. Mas praktikal daw para kay Aling Cristel na bumili ng damit para sa kanyang mga anak sa Tiangge. Bukod daw sa mas mura, mas marami pang pagpipilian. Para makapili ng medyo maganda-ganda. Pang-school ng mga bata. Okay sa mall kasi medyo mahal yung sa mall. Sa unang linggo ng pagbubukas ng Baratillo sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, malakas daw ang bentahan ayon sa mga negosyante. Ang Baratillo ay bahagi ng pagdiriwang ng Pindang Festival sa bayan na gaganapin sa Marso. Madalas na dinadagsa ang Baratillo tuwing hapon na uwian ng mga mag-aaral at manggagawa. Kaya mas pinaigting pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa Baratillo para makaiwas sa mga insidente ng nakawan. Lahat po ng mga tao namin dito, availability ng personnel namin, nilalabas po namin. Especially mga females namin. Although meron na kaming naka-standby point dyan sa may high pad, sa may kahabaan ng Rizal Avenue. Pero minaximize namin yung security dyan sa may plaza. Tumutulong din ang ilang force multiplier sa pagpapanatili ng kaayusan sa Baratillo. Marami sila. Minsan kada isang oras mahigit, naglalakad sila dito. Maganda naman yun para sa safety. Maganda yun para sa safety yun. Saka laging may nakapark dyan na pulis sa may kanto. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagparada ng sasakyan sa harap ng Baratillo. Bawal po madam kasi yun rin ang isang nagkukos ng traffic yung lalo na pagkabilaan kaya pinagsasabihan namin yung mga nagpapark dyan. Minsan yung madalian lang madam. Walong poso enforcers ang itinalaga sa tapat ng plaza at sa bahagi ng rotonda para magmando sa daloy ng trapiko. Posible pa raw na madagdagan habang papalapit ang kapistahan. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Halos 50 hektarya ng palayan sa Barangay Villarosa, Licab, Nueva Ecija, kapos sa patubig. Sundan sa report. Halos 50 hektaryang bukirin sa Barangay Villarosa, Licab, Nueva Ecija ang kapos sa patubig. Mahigit 20 magsasaka ang apektado. Hindi na kasi napapakinabangan ng mga magsasaka ang nasirang solar power irrigation project matapos bumigay ang turbina nito mahigit isang taon nang nakararaan. Ang mga magsasaka gumagamit ng makina at bomba upang mapatubigan ang kanilang sakahan. Naubos yung pondo at hindi na mapagawa ito. Nagawa po nyo ulit, baka pwedeng baguhin na lang yung pump niya. Gawin na lang yung hindi na yung submersive. Yun na lang centrifugal force na lang. 2023 nang itayo ang solar power irrigation project. Pero nasira ang makina matapos matabunan ng mga banlik o putik mula sa ilog. Sa ngayon, makikita ang ilang irrigation canal sa Barangay Villarosa na may kaunting tubig mula sa makina. Pero karamihan sa mga kanal ay tuyot na dahil sa kakapusan ng tubig. Ayon sa NIA o PRIES Division 5, may nakalaan ng pondo para maayos ang proyekto ngayong taon. At kung sakaling maging operational muli ang solar power irrigation system, hiling ng NIA sa mga magsasaka na ingatan ang paggamit para hindi agad masira. Nakaprogram na po yun. Ini-evaluate na po yung program para doon sa mga solar pump na kung saan naka-include po yung repair po ng Villarosa. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Matutunghayan sa magpakailanman ang kwento ng isang pamilyang maraming special needs. Ang episode na may special family ay tungkol sa mag-asawang may 5 anak at 4 dito ay may special needs.
Ganap sina Gardo Versosa at Isay Alvarez bilang mag-asawang mangingisda na magkakaroon ng mga anak na may schizophrenia, epilepsy, developmental disorder at learning disability. Magkakasama nila sa episode sina Shane Sava, Feris Malvar, Barbara Miguel, Dave Bernea at Chanel Agustin. Abangan ang brand new episode na My Special Family bukas January 24, 8:15 p.m. sa Magpakailanman. Mga kapuso, carry nyo bang mag-multitask sa mga ganap sa buhay? Sa Pantabangan, Nueva Ecija, kinarir ng isang lalaki ang eksena sa loob ng court. Hindi lang isa kundi dalawa ang role niya sa liga. Na-hype ang mga manonood sa basketball exhibition match sa Barangay Sampaloc. Ang isang player, announcer din sa sariling laro. Takbo rito, takbo roon, habang may hawak na microphone. Huli kam sa isang moment, tumira si Self ng 3, nagmintis. Hindi man nakapunta sa video, naka-score naman ang eksena niya ng 2.5 million views and counting. Time out dahil si announcer player number 15 ay trending. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga resyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At siya ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.